Hi mga ka-Jomsters, nandito pa rin tayo sa labas ng bahay. Nagpapahangin. Oh, ang ganda ng weather, oh. Gloomy weather. Okay, parang uulan. Mahangin sa labas, maganda tumambay. Yan, oh. Labas ng bahay namin. So, sasagutin natin yung tanong na anong kaibahan ng perfume sa cologne. So, anong kaibahan ng perfume sa cologne? Baka kasi iniisip na iba, yung cologne pambata, yung perfume pang adults, yun. So hindi ganoon 'yon. Yung kaibahan ng perfume sa cologne is yung oil concentration nila. Okay? They are basically the same thing except lang yung oil concentration nila is different. So meron tayong iba-ibang klase ng perfume. Okay? So depende sa kung gaano katapang yung oil concentration. Let me explain. Sample, meron kang 0.5% to 1% na oil concentration. So ano yan? Pasok yan sa room spray, yan, linen spray, yung mga ganyan. Sa mga sofa na pampabango sa sofa, ganon. Kung 1 to 3% na oil concentration, cologne yan. Meaning, for every 100 ml na maraming ambulansya kasi malapit lang dito yung ospital eh. Andyan lang sa kabilang kanto yung ospital. Kaya marami dumadaan ng ambulansya. Normal lang yan dito. So yung ibig sabihin ng 1 to 3%, meaning sa 100 ml na cologne mo or sa 100 ml na pabango, meron kang 1% or 1 ml na fragrance oil. Yon. So 99% is alcohol, 1% fragrance oil, or alcohol plus other ingredients, 1 ml alcohol. Kung 3% naman, syempre 3 ml yung fragrance oil. Ganon. So yung 1 to 3% na oil concentration is yung anong tawag dyan? Cologne. Tapos yung 3 to 15% na oil concentration, yun yung tinatawag na eau de toilette. Yung eau de toilette, it's in between cologne and perfume or eau de parfum. So in between, meron tayong eau de toilette. Yun yung mostly ginagamit or binebenta sa mga malls na hindi masyadong mild, hindi rin masyadong matapang. So sakto lang na mga pabango. Yung mga nasa spray bottle na frosted glass, yun, usually mga eau de parfum yan. 3 to 15% oil concentration. I think mostly is 5% to 10% yan, na oil concentration. Kung meron ka namang 15 to 25% na oil concentration, ito na yung tinatawag natin na eau de parfum. No? Yun na yung perfume. Eau de parfum. Yun. So, kung meron naman tayong 25% to 30% na oil concentration, ito na yung tinatawag na parfum. Parfum na yan. So, yun. So, kailan ba tayo gagamit ng eau de parfum? Usually yung eau de parfum, hindi yan sikat dito sa Pilipinas, hindi yan advisable gamitin sa Pilipinas kasi mainit yung weather natin dito. So mangyayari sa'yo, yung eau de parfum kasi 15 to 25% na oil concentration, mataas na yung oil concentration yan, akala nyo lang mababa. Kung meron kang 1 liter, kung meron kang 1 liter na perfume, 250 ml dyan is fragrance oil. Imagine. So ano siya, mainit siya sa balat. No? Mainit siya sa balat. Advisable siya gamitin sa mga malalamig na lugar. Kasi pag ginamit mo yan dito sa Pilipinas, mangangamoy asim ka. Aasim ka or mainit siya sa balat. So, yung pawis mo hahalo dito sa perfume. Unless na lang kung malamig yung lugar na pupuntahan mo. Sample, naka-aircon ka, buong araw ka nasa office or nasa mall. Yan. Tsaka long lasting yung amoy niya ng eau de parfum. Kasi yung oil niya is medyo mataas and kakapit yung oil sa kapit yung oil sa damit or sa balat.
Oo. So usually dito tayo sa eau de Toilette. Oo. Medyo long lasting din, around half day siguro siya, around 4 to 6 hours yung tagal. Oo. So sulit na rin 'yon. Then kung cologne ka naman, 1 to 3%, sandali lang yung effect niya. Hindi siya masyadong matapang. Pero usually yung cologne is ginagamit ng mga bata sa school. Diba? Yung mga nag-i-school dyan. Okay, so ngayon alam nyo na kung anong kaibahan ng cologne sa perfume.